Hi guys! Welcome back sa YouTube channel ko. So for today, magsisimula tayo dun sa sa pre-calculus natin, especially for the grade 11 na mga estudyante natin, yung mga incoming grade 11. So ano ba yung dinidiscuss dito sa pre-calculus? So ang pinaka first topic kasi na didiscuss dito is yung conic section. So kaya ang first na didiscuss natin is introduction sa conic sections. Ano ba yung mga conic sections na ginagamit dito? So from the word itself, conic sections, ito yung mga figures or ito yung mga curve na kung saan nabubuo galing sa isang cone. So ano ba ang drawing ng isang cone? So let's say meron tayong cone. Ganito yung cone natin, di ba mga lodi? So meron tayong cone. Ayan. So from a cone, para magkaroon tayo ng tinatawag nating conic section, we will do some things like, meron kasi tayong apat na basic conic section. So, meron tayong tinatawag na circle. Meron tayong ellipse. Meron tayong parabola. Meron tayong hyperbola. So, ito yung 4 basic type ng conic sections natin, mga lodi. So, yung circle, so kapag nag-cut ka dito ng parallel sa base, pag tiningnan mo yung section na yun, automatic circle yun, mga lodi. Kapag ellipse naman, magka-cut ka, pero hindi siya parallel sa base. So, parang kunyari, ang circle, magka-cut ka parallel sa base. Diba ang base natin is a circular? So, kapag nag-cut ka dito, may makikita ka dun sa pinakagitna mo ng na circle. So parang ang tawag kasi sa kanya, kung babalikan natin yung yung solid geometry. So that is yung frustum niya, mga lodi. Yung frustum yung may circle, pero pag sa cone, frustum of a cone, circle yung nasa taas. Tapos kapag ellipse naman, nag-cut ka ng hindi parallel sa base, let's say pa ganun, automatic ellipse yung ma-form natin. Kapag parabola naman, so parallel siya dito sa may slant height. At the same time, tas yung hyperbola naman, hindi parallel, mga lodi. So, ano ba yung mga drawing niyan? Siyempre, yung circle, ganito yan. Ito yung circle natin. Yung ellipse natin, oblong, so parang circle siya. So, ganito yan. Tapos, parabola natin, pwedeng taas, baba, kanan, kaliwa. Kaliwa, kanan. Yan. Tapos, hyperbola naman, paano yung drawing ng hyperbola? Ito guys, magkakahiwalay ito. Baka kasi, isipin nyo, magkapareha sila. Yung hyperbola kasi, dalawa siya. Ito, isa-isa lang. Pwede siyang pakaliwa, pakanan, pataas, pababa. Kapag hyperbola naman, pwedeng ganito, isa lang daw, counted as one, o kaya pa ganito. Okay? So, ano ba yung mga keyword na ginagamit natin dyan sa mga yan? Kapag sa circle, based dun sa definition natin, so, introduction lang muna tayo ngayon, mga lodi, So, pag based dun sa definition, ang circle kasi, it is defined as the locus of a point which is always equidistant from a fixed point called the center. So, kung ita-translate natin siya sa mas madaling paraan, so meron tayong center ng circle, lahat daw ng points na gumagalaw dun sa may conic section na yun is lagi siyang same ng distance galing sa gitna. Ano yung tawag sa distance na yan? Ito yung tinatawag natin na radius. Ganun siya, mga lodi. Next, ellipse naman. Ang definition ng, ito, lagyan natin yung mga keyword, equidistant from a fixed point. So, yan yung mga keywords natin. So, pwede na kayo mag-start. So, from a fixed point, which is yung center natin. How about yung ellipse? Ang keyword sa ellipse, pag nakakita kayo ng sum of the distances. Okay, so, sum of the distances. So, ano pa lang to? Pahapyaw pa lang, mga lodi. Huwag muna tayo masyado mag-focus dun sa mga equation. So, kapag sa ellipse, ang definition kasi ng ellipse, it is the locus of a point which moves so that the sum of its distances from the two fixed points. Dito kasi sa ellipse, meron tayong dalawang fixed points na tinatawag. That is yung foci natin. That is the plural form of the focus. So, it is the locus of a point which moves so that the sum of its distances from two fixed points is equal. So, ganun siya. Tapos, anong tawag dun sa distance na yun? Sum ng distances that is equal to the major axis. So, dadaanan natin yan. So, that is 2a. Pag nagdire-diretso tayo ng discussion, mga idol. Next, parabola naman. Ano ba yung definition ng parabola? It is a locus of a point which moves at a constant distance from a fixed line. So, ito naman, equidistant siya from a fixed line. Equidistant from
a fixed line. So, bakit naging ganyan yung definition yan, Sir IJ? Let's say, meron tayong parabola. Ang tinatawag na fixed line dyan, mga Lodi, ito, yung nasa labas niya. At ang tawag doon, directrix. So, binigay ko lang muna yung mga terms, pero yung computation, wag muna, since introduction pa lang naman tayo. Let's say, ito yung parabola natin. Yung distance ng fixed line na yan, equal dun sa distance from the foci, or the focus pala. Ito yung focus kasi, ito yung nasa loob. Ang tawag dito, directrix, ito yung nasa labas. So, kaya naging equidistant from a fixed line, which is called as the directrix. Okay. Hyperbola naman, same lang siya ng ellipse, pero, ano naman siya? Difference. So, it is a locus of a point which moves so that the difference of the distances between the two fixed points is constant, which is equal to, so that is difference of the distances. Ang tawag naman dun, mga Lodi, that is the length of the transverse axis. Same lang din yan sa ano, mga idol, dito sa may ellipse 2A din siya, pero magkakaiba kasi yung terms na ginagamit natin for those conic sections. So, meron tayong circle, may ellipse, may parabola, may hyperbola. Tapos, meron din naman tayong tinatawag na degenerate conics. Ito yung mga point, mga line. So, parang akala mo conic siya, pero degenerated lang siya. Like yung nga sinabi ko, yung point, tsaka yung line. Okay? So, for our last discussion, for this topic, for the introduction, ano ba yung ano niya, Sir IJ? Ano ba yung pinaka-collective term na ginagamit natin para ma-identify natin yung isang conic? So, ganito siya. Buray ko muna, mga Lodi. So, for the last discussion dito sa introduction natin, meron kasi tayong tinatawag, mga Lodi, na eccentricity. So, ito. Meron tayong tinatawag na eccentricity. Ano ba yung eccentricity na yan, Sir IJ? So, the eccentricity, it is a parameter of a conic section which will determine whether it will deviate or gaano ba siya kalapit from being circular. So, parameter siya, mga Lodi. It measures gaano ba siya ka-circular. Parameter which measures the circularity. So, gaano ba siya kalapit sa pagiging circle. Kaya, ang ibig sabihin yan, the circularity yan. So, kaya, ibig sabihin yan, kapag meron kang circle, automatic ang eccentricity nun ay 0. So, meron tayong mga value ng eccentricity. So, meron tayong circle, di ba? Circle, ellipse, parabola, hyperbola. Kapag 0 yung eccentricity nyo, mga Lodi kicks, automatic circle yun. So, eccentricity natin, ang value ng eccentricity ng circle ay 0. Ano naman yung ellipse? Since ellipse yung pinakamalapit sa circle, so siya yung merong between 0 and 1 na eccentricity. Pag parabola naman, 1. Kapag hyperbola, greater than 1. Ano yung pinakamadaling palatandaan dyan, Sir IJ? Yan yung Ceph na tinatawag. Ito yung mnemonic, Ceph. Ang palatandaan mo lang, circle 0, parabola 1. Ang eccentricity ng ellipse, since nasa gitna siya ng CNP, so that is between 0 and 1. So, between 0 tsaka 1. Since yung H nasa kanan ng P, greater than 1 siya, mga Lodi. Ayan. So, Ceph. 0, 1, between 0 and 1, greater than 1. So, sana meron kayo natutunan for today, and I hope you have and I hope you'll continue supporting my channel, mga Lodi. Salamat po sa pag-subscribe, and kita-kits sa next math tutorial. Bye!